Tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos, sa dakila't makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa iyong katapatan at sa iyong kabutihan, Panginoon. Kaya lamang po kami nakakatayo sa iyong harapan ay dahil po sa biyaya at pagpapala niyo po sa aming mga buhay. Lumalapit kami na may kababaang loob, patuloy na humingi ng tawad at habag, Panginoon. Linisin niyo kami upang maging karapat-dapat at maging kalugod-lugod kami sa iyong mga salita. Patnubayan niyo po kami at samahan upang sa ganon, maging kapakipakinabang po yung aming pong pag-aaralan at makatulong sa amin kung ano po yung nais niyo pong ituro at ituwid sa aming mga buhay. Salamat po muli ngayong, Panginoon, ngayong umaga na kami po ay patuloy na mabibiyaan ng iyong salita. Salamat po muli sa iyo po ang papuri, parangal at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So, ang tatalakayin natin ngayong umaga, gaya nga ng ating nabasa kanina ay Nehemiah chapter 5, verse 14 to 19. So medyo maikling verse lang. So talagang sisikapin natin na matatapos natin ito sa takdang oras. Okay po. So, ang title ng aking tatalakayin, kapag tumataas ang tungkulin. So, huwag natin kakalimutan, nung pinag-aaralan ko nga to, si Nehemiah kasi nagsimula sa na mataas na yung katungkulan niya nung pinag-aaralan natin. Kasi ano siya katiwala sa ng hari. So, huwag natin kakalimutan, yun yung pinanggalingan ni Nehemiah bago siya pumunta sa Jerusalem at ituloy yung pagsaayos ng pader ng Jerusalem. Katiwala muna siya ng hari. So dahil nga sa itinats ng Lord yung puso niya para maisaayos yung gumuhong pader ng Jerusalem dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. So parang, kumbaga ba, balik, kung ikaw ay nanggaling doon sa mataas sa posisyon, parang ini-imagine ko, parang bumalik siya sa zero. Kasi, biri mo yung pinanggagalingan niya, bataas na yung katungkulan niya bilang katiwala ng hari. So, itong tatalakayin natin, sabi ko nga rito sa ating pag-aaralan, ang tunay daw na katatagan ng pagkatao ng isang tao, meaning, makikita mo ro yung totoong personality, makikita mo ro yung kagandahan ng kanyang karakter ng isang tao, makikita mo ro yung kagandahan ng ugali ng isang tao kapag daw po siya ay nasusubok sa panahon ng kahirapan. Kasi di ba, pagka maraming problema ang tao, doon lumalabas yung, minsan mainit ang ulo, doon madali ka nang magalit, madali ka nang mainis. Pero ang isa pa raw batayan para makilala mo raw ang ugali ng totoong tao, hindi lamang sa kahirapan, kundi sa panahon ng siya ay nananagana, nagtatagumpay, umuunlad at saka umaasenso. Kasi kapag ang tao kasi ay sagana, minsan doon mo makikita yung totoong ugali niya kapag siya ay nasa umaasenso sa buhay. 'Di ba? Minsan kapag madali kasi kapag ang karakter kasi ng tao kapag mahirap, minsan doon mo rin makikita na ay maintin pa lang ulo nito kapag puyat, 'di ba? Minsan may biruan nga tayo. Huwag kang magbibiro sa bagong gising, wag kang magbibiro sa mga pagod, huwag kang magbibiro sa mga puyat. Lalo sa lasing. Kasi lasing kasi punong-puno ng problema. Ibig ko lang sabihin, nakikita raw yung totoong pagkatao ng isang tao, hindi lamang sa pagharap sa mga problema, kundi maging sa panahon na siya ay umaharap sa pag-unlad sa buhay. So parehas lang. So, sabi ko nga rito, kung di ka kayang pabagsakin ng kaaway sa kahirapan, doon ka naman dadalhin ng kaaway kapag ikaw ay nananagana na sa buhay. Kasi minsan kasi may mga Kristiyano habang naghihirap, doon naman lalong kumakapit sa Panginoon. Di ba? Yung talagang tagtad ng problema sa buhay, hindi nag-give up sa Panginoon. Pero nung time na siya ay nanagana, nung siya ay wala ng pangangailangan, doon naman siya nagiging parang kampante sa buhay. Parang di ba, minsan, kailan ba totoong nararanasan ng isang Kristiyano yung totoong paglapit niya sa Panginoon? Di ba, minsan kapag tayo ay walang-wala ng malapitan, walang-wala na tayong makapitan, kundi ang Panginoon lamang, yung tanging ang Diyos lang ang ating mahinga ng tulong. Kasi minsan kapag ang tao ay wala ng pangangailangan, parang hindi na ganun kasidi yung pagtawag natin sa Panginoon. Na niyo po ba? Kasi minsan kapag wala ka namang sakit, kapag wala ka namang kumpleto naman yung mga pangangailangan mo, wala ka namang problema sa pamilya, wala ka namang problema sa mga pangangailangan mo, parang
easy-easy lang ang buhay. Parang kung mag-pray ka man sa Panginoon, parang yung ordinaryong masabi lang na nakapag-pray ka, nasusundan. Pero kung ikaw ay may malubhang karamdaman, hindi ko masinasabi na pero iba talaga yung talagang wala ka nang malipitan kundi ang Panginoon. Ganun kasindi, ganun ka yung paglapit mo sa Panginoon. Ang gusto ko lang i-drive dito, yung kaaway kasi, tinitingnan ka kung saan ka mahina. Kung di ka kayang pabagsakin sa kahirapan, ang kahinaan nito, pag ito ay umasenso, di ba? So, kaya nga minsan, kung kailan ka nagkapera, doon ka pa natutong magbisyo, di ba? Kung kailan ka nagkaroon ng, kasi may pantustos ka doon sa kasi nung wala ka, hindi mo kayang suportahan yung mga bisyo mo. Kaya minsan, sabihin lang natin, sumpa minsan yung meron ka. Kasi nga minsan, nagagamit yun ng kaaway para ikaw ay ma-divert. Naintindihan niyo po ba gusto kong i-drive? So sana kasi minsan, di ba, kapag walang-wala ka, natututo tayong magpirmi. Di ba? Kasi kung meron ka, natututo ka tuloy maglaboy-laboy, natututo ka tuloy na maggala-gala. Kasi meron kang pantustos doon sa gusto mong gawin na kasalanan. Pero siyempre kung wala ka, di siyempre, matututo kang magpirmi na lang sa bahay. So nasusundan, ilang yung gusto kong i-drive sa inyo. Kaya nga minsan, saan ba tayo dinadala ng mga katagumpayan ng buhay? Saan ba tayo dinadala ng mga pagpapala? Kasi minsan, yun yung gagamitin ng kaaway para tayo ay ibagsak. Mabuti sana kung ginagamit natin yung mga pagpapalang yun para lalo tayong lumapit sa Diyos. Ang nakakalungkot, maraming mga tao kung kailan napagpapala. Halimbawa, nung wala tayong trabaho, lagi natin pinagpipray sa Panginoon, dasal ka ng dasal, Lord, bigyan mo ko ng trabaho. Ngayon nagkatrabaho ka na, wala ka ng time ngayon magdasal sa Panginoon kasi nga, busy ka na sa trabaho. Hindi ko sinasabing, na masama magkatrabaho. Ang ibig ko lang sabihin, minsan, mas mabuti pang wala kang trabaho kasi natututo kang magdepende sa Panginoon. Pero mas mabuti, at higit na maganda, kung meron ka ng trabaho, nakadepende ka pa sa Panginoon. Okay ba yun? Nasusundan, naintindihan. So, yun lang gusto kong i-drive. At totoo naman, makikita mo raw ang totoong pag-uugali ng tao, lalo na sa pagharap sa pagsubok at kung paano niya ito hinahandle sa kanyang pag-asenso naman. So, balanse. Kasi minsan ang tao ang hirap, ko to ha. So, kaya nga kung paano binabantayan daw natin ng ating sarili, ang ating ugali at asal kapag maharap tayo sa problema, mas lalo daw nating dapat dobleng bantayan ng ating sarili kapag tayo ay umuunlad na sa buhay. Kasi nga, ang gusto kong i-drive dito, ano ba yung madalas nating naririnig ito? Lagi kong naririnig ito. Naku, buti pa nung sapat-sapat lang. Laging, buti pa yung sapat-sapat lang ang buhay ni kapatid. Napaka down to earth. Ngayon namang madali siyang lapitan, ang dali-dali niyang ma-reach. Ngayon, nakaka-LL sa buhay, hindi mo na siya ma-reach, di ba? Nasusundan niyo po ba? Ang ibig ko lang sabihin, kasi abalang-abala na sa ngayon sa pagpapaunlad ng hanap buhay niya, kaya minsan, hindi mo na siya mahagilap. Pero nung sapat lang siya, andyan lang siya, madali mo siyang malapitan. Pero ngayong nakaka-LL na sa buhay, hindi mo na siya mahagilap kasi sobrang busy niya na sa pagpapayaman. Nasusundan, hindi ko sinasabing basta maging mayaman. Maganda kung mayaman ka na, mayaman ka pa sa Panginoon. Okay ba yun? So, ano yung gusto kong rito? Napakaganda yung sinasabi dito ng Proverbs chapter 30, verse 7 to 9. Hindi pa ito yung gusto ko lang ito yung maging mood ng ating pag-uusapan. Sabi ng Proverbs chapter 30 verse 7 to 9. Ito yung panalangin ni Agur na yung kay King Solomon. Kasi napakaganda nito kung atin itong mauunawaan. Sabi ng Proverbs chapter 7 at 30 verse 7 hanggang 9. Babasahin ko po sa Tagalog. Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag mo kong bayaang maging sinungaling, huwag mo kong pagyamanin ni paghirapin. Sapat na pagkain lamang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako, matuto akong magnakaw,
at sa gayoy malalapastangan kita. Alam niyo po, napakaganda at napakabalanse nung prayer na ito na nabasa natin sa Proverbs chapter 30, verse 7 hanggang 9. Bakit naman? Kasi, alam niyo po, ang hiniling nung sumulat nito na si Agur, hiniling niya sa Panginoon na ilayo sa kasinungalingan. Kasi ang pinakaano pa niyan yung verse 5, babasahin natin mamaya. Ibig sabihin niya, hinihiling niya sa Panginoon, Panginoon, ilayo niyo po ko sa mga kabulaanan. Kaya nga sabi ng Proverbs chapter 30 verse 5, every word of God is pure, He is shield unto them that put their trust in Him. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Alam niyo po, dito hiniling niya na ilayo sa mga pandaraya at panlilinlang sa sarili na magdadala sa Kanya na maniwala sa mga bagay na hindi naman totoo. Anong ibig ko sabihin dito? Kasi, alam niyo po, bilang mga matatalinong tao, sinasaliksik o hinahanap daw po ng matalinong tao ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, ito yung magbibigay sa kanya ng sabi nga nung binasa natin, siya yung magiging shelter niya. Siya yung magiging kanlungan niya sa Panginoon. So, hindi upang palitan o hindi para papahinain ang kahulugan ng halaga ng salita ng Panginoon, kundi para iakma iyon sa kanyang sarili. Ang ibig ko lang sabihin dito, sabi niya dito, Panginoon, yung salita mo ang papanaligan ko, wala ng iba. So kung meron man akong dapat na paniwalaan na katotohanan, yung salita mo lang yun, wala ng iba. Kaya ilayo mo ako sa mga pandaraya at kasinungalingan. So yung word of God, yun yung kanya magiging pananggalang sa buhay. Kaya nga nasabi niya rito sa verse 7, inas niya sa Panginoon na bigyan niyo po ako ng moderation sa buhay. Bigyan niyo po ako ng katamtaman o sapat lamang na pangangailangan. Bakit? Alam niyo po, pag naintindihan natin yung ganong pananaw sa buhay, yung sapat lang na pangangailangan natin, nakakakain tayo ng 3 beses sa loob ng isang araw, meron tayong tinitirahan, wala tayong masakit karamdaman. Alam niyo po, mas mapakapalad po ninyo doon sa napakayayaman na napaka-mabibigat. Alam niyo po, kung alam nyo lang yung problema ng mayaman, baka sasabihin nyo, Panginoon, salamat kasi yung problema ko maliit lang pala. Kasi kung pagmayaman ka, mas malaki din yung problema mo. Eh tayo naman kasi, sabi nga doon sa nag-aralan natin sa Proverbs, nainggit tayo doon sa buhay ng mayaman. Pero hindi nyo naiisip, ano ba yung kalagayan nila kung marirealize nyo lang. So, dito natin alam niyo po, talabas ito sa karamihan na hinihiling natin sa Panginoon. Kasi ito yung kadalasang hinihingi ng tao sa Panginoon. Lord, pasaganain mo ko. Pagpalain mo ko. Payamanin mo ko. Bagkus, sabi ko nga sa inyo kanina, bagkus, hiningi niya na wag mo kong pagyamanin o papaghirapin. Biro mo ang hiling ni Agur, Panginoon, wag mo kong pagyamanin. Tapos wag mo rin akong pagpaghirapin. Kung baka man nandun lang sa gitna. Alam niyo kung maintindihan natin yung gantong panalangin, ano man yung sitwasyon na kinalalagyan natin, magiging mapagpasalamat tayo sa Panginoon. So alam niyo po, yung sobrang pagyaman ay maaaring maglalagay sa inyo o kaya sa atin, sa tukso, sa buhay, at itanggi natin na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng ating mga bagay na meron tayo. Kasi yung pagyaman kasi merong yan. Sabi ko nga sa inyo kanina, pwedeng maging dahilan yan para ikaw ay lumayo sa Panginoon. Kaya nga napakarami example sa Bible, di ba? Si King Nebuchadnezzar. Ito yung madalas nating sinasabi rito na pinag-aaralan. Dahil sa kanyang kayamanan, dahil sa kanyang katagumpayan, dahil sa kanyang galing, di ba? In-acknowledge niya na yung galing niya, yun yung nagdala sa kanya para siya ay maging matagumpay sa buhay. At dahil doon, nagmataas siya sa Panginoon. At dahil doon, ibinagsak siya ng Panginoon at inanusan ng Panginoon na maging asal hayop para lang matutunan niya na yung lahat ng tinatangkilik niya o kaya tinatamasa niya sa buhay ay nagmula lamang sa Panginoon. Naintindihan? Kasi nga minsan kapag tayo ay meron, minsan hindi na tayo nagdedepende sa Panginoon kasi meron tayong inaasahang resources, sabi nga ni Kuya Jerry. Kapag meron ka, hindi ka naman talaga lalapit sa Panginoon kasi ang believe mo, ang pag-asa mo, nakatepende sa kung ano meron ka. Diba? Eh lalo kung mayaman ka. Kaya nga sabi ni Agur dito, Lord, wag mo kong pagyamanin, baka makalimutan kita. Kasi pagka meron, at ito yung talagang tendency ng tao,
at subukan nyo, paano ba tayo manalangin kapag meron tayo, di ba? Lord, salamat sa mga biyaya. Pero pag may sakit ka, talagang luha-luha ka, di ba? Talagang kung pwede mo na nga lang mag-ayuno ka para lang maipakita mo sa Panginoon na talagang totally dependent ka. I-ano nyo yung pananalangin natin kapag tayo ay meron at suriin natin yung panalangin natin kapag tayo ay mawala. Saan mas intense tayo na nanalangin sa Panginoon? Di ba minsan mas taimtim yung pananalangin natin sa Panginoon kapag walang-wala tayo kasi mas nakikita ng Panginoon yung sincerity ng ating panalangin. Kaya nga minsan sa pagkain, Lord, salamat po sa pagkain. Amen. Kasi nga, andiyan na yung mga pagkain. Pero kung wala kang pagkain, Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom kung paano. Di ba makikita mo yung sincerity ng pananalangin. So itong panalangin ni Agur dito, bago natin puntahan si Nehemiah, kasi ang topic kasi natin, kapag tumataas ang tungkulin. So, may natin tatalakayin yan. So, napakagandang paalala yung binabanggit din sa Deuteronomy chapter 8, verse 10 to 18. So, basahin natin. Deuteronomy chapter 8, verse 10 to 18. Mananagana kayo roon sa lahat ng bagay at pupurihin niyo si Yahweh dahil sa mga ginawa niya sa... Binabasa ko po ito sa Mabuting Balita Biblia. Huwag ninyong kalimutan si Yahweh, sundin niyo ang kanyang mga utos. Kung kayo'y mamumuhay na ng sagana at nakatira na sa masagarang tahanan, at marami ng alagang mga hayop at marami ng natitipong pilak at ginto, huwag kayong magmamataas, huwag na ninyong kalilimutang si Yahweh ang nagpalaya sa inyo mula sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag ng mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing di nyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba. So, gusto ko muna rito mag-pause. Alam niyo po minsan, yung kahirapan, malaki talaga ang naidudulot nito sa bawat isa, especially sa mga mananampalataya. Alam niyo po yung kahirapan, maganda yan sa tao. Kasi yung kahirapan magtuturo sa atin magpakumbaba at lumapit sa Panginoon. Kasi kapag sagana ka, I doubt it kung lalapit ka sa Panginoon. Kasi ang totoo lang, kapag sagana ka, at lalo kung lahat ng pangangailangan mo ay napoprovide, talagang hindi ka talaga lalapit at magpapakumbaba sa Panginoon. At yun yung tendency nating mga tao. Kaya minsan, pinaparanas tayo ng Panginoon ng mga kahirapan para tayo ay subukin at turuan tayo magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kaya huwag kayo magtatampo sa Panginoon kapag tayo nakakaranas ng iba't ibang pagsubok at iba't ibang kahirapan kasi yun yung magbibuild sa ating karakter para tayo ay lalong lumapit sa Panginoon. Okay ba yun? So ngayon, pag tayo nakakaranas ng problema, lalo tayong magpapasalamat sa Panginoon kasi yun yung ginagamit ng Panginoon para lalo tayong lumapit sa Kanya. So sabi rito sa pagpapatuloy natin, ang lahat ng ito'y sa ikabubuti ninyo. Kaya nga, huwag ninyong isasaloob na ang kayamanan ninyo'y bunga ng inyong sariling lakas at kakayahan. Alalahanin ninyong siyang nagbigay sa inyo ng lakas upang managana kayo at ito'y bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. So dito sa mga binasa natin, makikita natin na ito talaga yung kalimitang ginagamit ng kaaway para tayo ay atakihin. Kasi doon sa mga nakalipas natin pag-aaral, lahat tayo mananampalataya ay under attack. So kung hindi ka makuha sa kahirapan, dadaanin ka naman ng kaaway sa kasaganaan. At iyan, proven na yan na talagang nangyayari. So, ganun din naman yung kahirapan o poverty o kahirapan. Maaari din ito magdala sa atin na tayo ay maging desperado naman. Kasi kapag ang tao ay nagigipit, minsan, yung iba, kumakapit sa patalim ko. Huwag kang kumapit sa patalim, masusugatan ka. Kumapit ka sa Panginoon. Pero ang realidad ng buhay, kasi kapag ang tao ay gipit, minsan, sa Bombay na kumakapit. Ang ibig ko lang sabihin dito, ito yung kahalagahan ng panalangin ni Agur. Kasi alam niya, kapag siya ay managana, may tendency siyang kalimutan ng Panginoon. Kapag naman siya ay nagipit at naghirap, ang tendency naman niya, magkasala siya sa Panginoon. Nasusundan. Para hindi siya humantong na magkasala
at hindi niya maparangalan ng Panginoon. Ito yung, Panginoon, wag mo kong pagyamanin, baka makalimutan kita, wag mo kong paghirapin para hindi naman kita mabastos o hindi maparangalan ko ang maparangalan ko kayo. Yun. So alam niyo po, sa kanyang karunungan, ang hiningi niya lang ay sapat sa kanyang mga pangangailangan. So kung tayo manalangin, Lord, bigay mo po ako ng sapat. Kasi yung sobra doon, lalo kung hindi tayo marunong mag-handle, baka iyon yung ikabagsak natin. Kaya yung Lord, yung sapat na pangangailangan, napakalaking blessing yan kung maintindihan lang natin. So hindi siya humingi ng sobra, hindi siya humingi ng kulang. Sapat na pangangailangan lang ipagkaloob mo sa akin. Pero alam niyo po ba, ang dahilan ng kanyang hinihinging kasapatan ang nagiging susi para makapagbigay lugod siya sa Panginoon. Kasi lagi siyang nakadepende sa Panginoon. Kasi nga, kung tayo ay sagana, hindi tayo magdedepende sa Panginoon. Kung tayo naman ay kulang, magkakasala naman tayo sa Panginoon. So dahil dito, naiiwas tayong magkasala at dumepende tayo lalo sa biyaya ng ating Panginoon. So ngayong umaga, sa pagpapatuloy natin ng ating pag-aaral sa buhay ni Nehemiah, nawa pagkalooban tayo ng Panginoon ng karunungan na ano ba yung mapupulot nating aral dito kay Nehemiah? Kasi ito mga libong taon na ang nakaraan nito. Ano bang aplikasyon nito sa atin sa panahon natin ngayon? Ano ba yung po pwede nating matutunan? Alam niyo po, dito sa ating pag-aaralan, ngayong tumataas na ang kanyang katungkulan sa pamumuno sa, sabi natin sa government, kasi gobyerno yung kanyang sa ano bang katungkulan na italaga si Nehemiah? Na italaga siya bilang gobernador. At yung gobernador that time, isa sa pinakamatataas na katungkulan sa lugar nila na namumuno doon sa isang lupain. Sa yung pinakakatiwala ng hari that time sa lugar na yon. So, naitalaga si Nehemiah bilang gobernador ng Huda mula 20 hanggang 32 na taong paghahari ni King Artaxerxes. So, 12 years siyang naging gobernador ng Huda. So, at kung mapapansin po natin, dito sa ating binasa sa verse 14 at saka sa verse 15, anong paraang naiiba si Nehemiah doon sa mga naunang naging gobernador ng Huda? Sabi ng verse 15 sa 14 na ating binasa, Nehemiah chapter, pag-aralan, himay-himayin po natin itong aklat ni Nehemiah. Sabi ng verse 14, dahil dito, iniligay akong gobernador ng Huda, tapos, at ang aking taon na paghahari ni Artaxerxes, ako at ang aking mga kasambahay ay hindi kumuha ng mga pagkaing nauukol sa gobernador. At sa verse 15, ang mga dating gobernador ng Huda ay nagpapahirap sa mga tao, humihingi ng pagkain, ng alak, bukod pa sa 40 putol ng pilak, maging mga katulong nila ay katulong din sa pagpapahirap. Alam niyo po, nagsimula ito, di ba, nung nagpakita ng pagtulong si Nehemiah doon sa mga kababayan. Kasi tatandaan natin, nasa tagutom sila this time. Kasi habang nagtatayo sila ng Jerusalem, nagkaroon na matinding tagutom. So itong mga dating mga namamahalang gobernador doon sa Jerusalem, sa halip na sila yung tumulong doon sa mga kababayan nila, sila yung naging oportunista na para makuha nila yung mga lupain ng mga mayayaman, dahil merong tagutom, lalo nilang ginipit para mailit nila yung mga lupa. Yun yung pinag-aralan natin last na pag-aaral sa Nehemiah chapter 5, verse 1 to 13. So dito, kaya nung makita ng mga tao na si Nehemiah, may malasakit sa doon sa mga kababayan nila, ginawa niya silang gobernador. Siya yung pinalit doon sa dating gobernador na umabuso doon sa kanilang mga tungkulin. Nasusundan po ba? Alam mo niyo po, sabi ko nga rito sa ating pag-aaral, napakagandang example o halimbawa ni Nehemiah na mas inuna niya ang gawain ng Diyos kaysa pansarili niyang kapakanan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo kanina pa, ayaw niyang buwisan o kaya ayaw niyang kuhanin yung mga bagay o kaya binibisyo na naukol sa pagiging gobernador. Kasi yung mga unang-unang gobernador, tatandaan natin, merong mga allocation yan. Halimbawa, ikaw yung gobernador dito sa lugar na to, meron kang pondo galing doon sa hari. Ngayon, bilang gobernador, pribilehiyo mo yun kung saan mo gagamitin. Yung mga naunang gobernador sa kanya, ang ginawa nila, inabuso nila yun
kung halimbawa ang budget niya ay 10,000. Ang ginawa niya, didagdagan niya, ginawa niya 20,000 yung allocation. Parang sa gobyerno lang din natin ngayon, di ba? Kapag may project ka, yung napakaliit na kalsada, kung titingnan mo sa budget yan, milyon-milyon ang halaga, ang halaga ng kalsada na yon. Pero anong gagawin ng mga nakaupo doon? Iyaano yun, isusort budget yun. Papalakihin yung undersize yung mga materyales, substandard yung mga gamit, hanggang sa, kung titingnan mo yung budget, milyon-milyon ang halaga ng kalsada na yan. So parang ganun yung, para maintindihan nyo lang yung sitwasyon ng mga gobernador that time. So si Nehemiah, hindi niya iniisip yung kanyang sariling interest, kundi yung kapakanan ng mga tao. Kasi ngayon namumuno dati, pinahirapan yung mga tao na naghihirap na yung kalagayan nila that time kasi may tagutom. So yung mayayaman dati, sige, naghihirap kayo, kailangan nyo ng pera, sige, muutang kayo sa amin. Pero ang catch doon, isanlan nyo yung mga titulo ng mga lupa nyo. So pag hindi kayo nakabayad, iilitin ko yan. So anong nangyari doon, bago siya maging gobernador, pinagalitan niya lahat yung mga mayayaman doon kasi sabi niya, pinapahirapan niyo yung mga sarili niyong kababayan. Yun yung pinanggagalingan natin ha. So dahil doon, ginawa siyang gobernador. So yung mga naunang gobernador dito sa ating pinag-aaralan, para masundan nyo lang yung ating yung mga dating gobernador ng Huda ay nagpahirap sa mga tao, humingi sila ng pagkain, ng alak, at saka ng sabi, ng bayad pa, 40 pirasong pilak. Imagine nyo yun, naghihirap na yung mga kababayan nila, sila pa yung magbibigay sa kanila ng pagkain, yung mga tao para ibigay doon sa gobernador na nasusundan, tapos hingi pa ng alak. Which is, yun talaga yung pribilehiyo ng gobernador. Pero itong si Nehemiah, nung siya ay naging gobernador, hindi niya yon ginawa. Sa halip, yung nakalaan sa kanyang budget, pinabayaan niya yung tao ang makinabang. So, gaanong kaluwagan yun para sa mga tao? Gusto ko lang ilagay kayo doon sa sitwasyon nila ha. So, siyempre, yung mga tao, hindi sila na pe-pressure na magbigay doon sa gobernador kasi sila pa yung binibigyan ng gobernador para sa kanilang mga pangailangan. Kaya yung proyekto ng Jerusalem nagtuloy-tuloy yung pagtatayo nila kasi nga hindi sila nahirapan that time. So titingnan natin kung ano matututunan natin dito.